nag-iisip. Kung magsalita na lang, hindi niya iniisip yung sinasabi niya eh. Sino? Si Duterte. O, tinan mo, may ano na naman siya nung punaan na naman sa kanya nung ano. Rape? Ha? Yung rape? Oo. Eh, nagsasalita siya wala sa ano eh. Ano ata yan eh. Ikaw magiging executive na ano ka, leader. Ganun ang ano mo. Pabigla-bigla ka magsalita na hindi mo malang inisip mo ng sinasabi mo. Kasi within 6 months. Ang problema rito, drug lord. Hindi yung addict at saka yung poser, biktima ng drug lord yan. Sino yung mga drug lord? Nasa pwesto. Na yun nga ang inaano ni Pinoy ngayon. Yun ang, ano mo, yung laboratorio sa Muntinlupa. Di ba sinampula na? Ngayon lang yan, nadali. Mula pa panahon ni Ramos yan. Muntinlupa na yan. Nagluluto na ano. Oo, nagluluto na siya po sa buong ano. Eh, yung PDAP, kailan lang nadali. Mula pa panahon ni Marcos yung PDAP na yan, Brad. Tapos, sasabihin nila, alam mo Pilipinas, matagal ma-repair to. Puro kurakot ang nandito. Kaya sabihin, yung mga nagtatayo na to lang ay mga nagkakandidato na to. Sipon na lang. Oh. Kung mag-iisip ka, kung sususugin mo ang ano, ang mga pinagsasabi nito, wala sa ano eh, wala sa ayos eh. Tingnan mo. Sipo, wala daw maiiwan, walang mahirap. Yun ang ano niya, yun ang pinangangalandakan niya. Walang mahirap. Napakatanga mo pag sinabi mong wala nang maghihirap. Bakit? Ang isang bansa na may mahirap, balancing yan ng Diyos. Bakit? Ay kung puro tayo, Brad, mayaman, sino ang magtatraffic ng ganyan? Di ba kakagulo tayo dito? Putang ina. Ako mayaman ako, pag trafficin mo ako nito, gagaw ka. Ikaw mag-traffic doon, unggoy mo. Di ba ganon? Oh, nakita mo na. Ako yung may nagsasabi ng mga gago na yan, hindi nila iniisip. Oh. Sino ang magwawalis sa karsada? Ha? Tayo papapuro tayo mayaman eh. Eh yun ang pinangangalandakan nila, walang mahirap. Ginagamit lang nila yan, mga mahihirap pagdating ng eleksyon. Ito naman yung mahihirap, hindi nag-iisip. Balansin ng Diyos yan, bakit may mahirap sa mundo? Kaya may latero, may pintor, may karpentero, lahat na ro, nandyan. Kasi, hindi lahat na tao, kapitalista pare. Naintindihan mo na ako? Oh, may kapitalista talaga. Mayroon talagang manggagawa para balansido ang mundo. Anong teting? Itong mga ito, nagkakandidato na to. Hindi nag-iisip mo anong pinagngangawa sa tao. Yung mga tao naman na ano, na walang utak yun. Ibubuto naman, kaya ang putagis na yan. Nakakabalaho-balaho na tayo, wala na nangyayari. Kahit sino namang ibuto rin yan eh. Ganun ang ano nila eh. Ganun ang pangalandakan nila. Putagis, walang maiiwan. Putagis. Sinabi na natin hirap yun. Walang mayaman, walang mahirap. Putagis. Sino ba bet nyo presidente? Ha? Sino ba bet nyo? Ay hindi na tayo aalis dapat. Kasi yung inumpisan ngayon ni Pinoy, dapat may may susunod ron. Yung mga proyekto ngayon. Ay kung iba na naman ang mag-ano niyan, maghahawak na naman. Ay lalo tayong kakabala-balao na kasi. Ayaw nyo kay Duterte? Bigyan niya ako ng 50 milyones. Boboto ko siya. Bigyan ako 50 million. Boboto ko siya. Sino ba boboto nyo? Administrasyon pa rin siyempre. Eh ngayon lang nagkaroon ng kaganapan yung mga kahit pa paano may nahuling mga magnanakaw. May mga nahuling. Akala ko si Mar. Si Mar nga, administrasyon niya. Diba? Sino ba ang ano ng administrasyon ngayon? Di ba si Mar? Eh, isritin ko yan. 4 na anak ko, inform ko na yun. Di kaya siya mangurakot? Alam mo ang sabing pangungurakot. Maraming klase na sasabihin, nangurakot, ganito, nangurakot, ganon. May basehan yun eh. Kailangan pakita mo kung anong nangurakot. Katulad ni Gloria, nangurakot.
Eh si Pinoy naman, ang proyekto naman eh, naka-intact yan sa budget eh. Ang hindi lang nila kasi, ang inaano kasi nila, ang pinupuna nila, kasi ikaw naman, lahat naman na naging leader ng Pilipinas, yung porsyento nandyan eh. Sa mga proyekto, di ba? Yun daw ang kurakot, hindi kurakot yun, parang ganito yun. Pag ikaw may trabaho, alam ba, may napakyaw ka. Di ba pagdating mo rin sa, binibilan mo ng materyales, binibigyan ka doon ng mga, porsyento, di ba? Yan ang sinasabi nilang kurakot, hindi kurakot yun. Ang kurakot, yung talagang pundo ng gobyerno, binibira mo, kinukuha mo, yung katulad ng PIDAP. Nasaan yung mga proyekto nila? Wala naman eh. Sa katulad ni Gloria, ang dami nakalistang tulay, wala namang pinagawang tulay. Ay si Pinoy naman tignan mo, yung LRT, ay Skyway dun sa, at saka yung mga karsada ngayon, di ba? Ang dami dun nga sa amin, yung kanal dun yung ilog dun ginagawa, puro nga proyekto ngayon ang ay nung panahon, wala namang ganyan eh. Kinukurakot lang talaga nila yung pera. Ang inaano nilang kurakot, siyempre, halimbawa, ako, paggawa ng simento, sa iyo ako kukuha. Siyempre, binibigyan ko rin ng, di ba, ng porsyento na, may kakilala nga ako, ahente ng simento eh. Di ba, papagawa ng building na yan, lalapitan niya yan. Sir, dito lang kayo kumasakin ng simento, ganito ang presyo namin. Pag nakabenta na ka ng isang sako, may 2% ka ron. Magkano ang 2%? Magkano ang sako ngayon? Magkano ang sako ng simento ngayon? 240. Palagay natin, 200. Yung 2% doon, 4 na piso, di ba? Sa isang sako, may 4 na piso ka. Ay kung building na yan, ilang toneladang sa ilang sakong yan? Palagay natin 2,000 sako. Simento. Meron sila 2,000 lang. Yan laki ng porsyento mo ron. Yun ang sinasabi nilang hindi kurakot yun. Kasi may nagbibigay ng mga ng mga kumpanya, ng mga materyales, yung mga siyempre, government, government project yun, di ba? Ay, big doon ang halaga ng mga yan. Siyempre may mga porsyento silang binibigay dyan para makuha nila ang mga naman kasi mga negosyante, tumubo lang sila ng 2 peso sa isang rin. Eh kung ang kukunin mo naman na materyales maabot ang milyon-milyon. Milyon din ang kikitain nila ron, di ba?